Ayan po, magandang tanghali po sa inyong lahat. At welcome na naman po sa ating panibagong episode ng ating vlog. Welcome again to J-Lat Vlog. So ayan po, for this episode po natin, andito po rin po tayo sa bayan po ng Moncada. At ito po ay pangatlong lote na po itong na nilapit po sa amin ng aming source po dito sa bayan po ng Moncada, Tarlac. At ito nga po ay itong property nito ay meron pong sukat na 8,333 square meter daw po ito. At ang kagandahan po nito, naka-along provincial road daw po. Ay po sa source po namin, itong daan po nito ay provincial road daw po. Ito po ay papunta po sa MacArthur Highway. Ang estimate po namin siguro na sa mga 1 or 2 kilometers po yung kanyang layo po sa MacArthur Highway po. Sa kanyang town proper, estimate ko siguro mga 5 kilometers po siguro. Hindi po nagkakalayo po doon yung layo po sa town proper. Baka pwedeng sumobra pa po doon. So ito po nakaalong provincial road. At ito na po yung property na binebenta. Simula po dito sa kawayan na to, sa pilapil na to, paganoon po siya hanggang doon po sa pinakalas po na kawayan o poste na kawayan. Paganoon na po siya doon sa may ano na yan tawag doon, yung puno na yan. Paganoon na po siya, tapos gumanon po dito hanggang dun po sa part na iyon. Ang estimate po namin entrada po niya sa mga 50 meters po, more or less yung kanyang entrada sa property na ito. Ang kagandahan po nito, may power line na po dito. Meron pong dalawang internet connection dito. Ayun po yung power line at yung kanyang internet connection. At pwede rin po itong gawing residential dahil yun nga po, tabing kalsada po siya. Hindi po problema yung access road. At wala po tayong dadaan ng rough road. Sa Maynila, layo po yan sa Maynila, mga 2 hours o 2.5 hour lang po yung kanyang layo sa Maynila. Ang pinaka the best po na exit kung sakaling pupuntahan natin itong property na ito ay sa Anao T-Plex exit po. Ayan. So hanggang dito po yung property sa part na ito, sa pilapil po na ito. Diretso po yan sa part na yon. Gumanon po siya siguro sa mga talay po na yun. Paganoon na po dito. Ayan, panoorin nyo po yung kanyang aerial video para makita nyo po yung pinaka shape po ng property. Ayan. So ang presyo po ng property ay 2 million daw po ito. Ayan, sagot po ng seller yung capital gain tax, documentary stamp at yung porsyento ng kanyang ahente. Si buyer naman po, sasagutin po niya usually po transfer of title po at deed of sale. Yung sa relocation survey naman po, pag-usapan nyo na lang po siguro ni seller yung relocation survey. At sa transfer of title naman po, kung gusto nyo ipatransfer po sa amin yung title, yun nga po, meron po tayong contact o kakilala na nagtatransfer po ng title. At ito nga po ay babayaran po natin yung kanyang tinatawag na professional fee. Ayan po. So ulitin ko po, ito po ay 8,333 square meter. TCD title lang daw po ito, solo title ayon po source po namin. At madam, buhay pa po yung nakapangalan sa titulo? Buhay pa po. Ayun po, sabi po ni madam, buhay pa daw po yung nakapangalan sa title. At yun nga po, kung hindi po siya tax updated, babayaran po ni seller yung kanyang amilyar o yung tinatawag na real property tax. Kasi kung hindi po bayad yon, hindi po tayo makakuha ng tax declaration, tax clearance at certificate of non-improvement. Ganoon din po yung kanyang tax mapping. Pero yun nga po, babayaran po ni seller po yun para makapagpa-compute po tayo ng kanyang capital gain tax. Ayan po, sagot po ni seller yung capital gain tax, documentary stamp which is 7.5% po yun, as yung 5% po ng kanyang ahente. Ayan po. So 8,333 square meter. Bukid po siya, rice farm, rice field. Pwede po rin po siyang gawing residential din po. Pwede rin pong gawing farming. Yan, farming nga po. Pwede kayong magtanim ng mga fruit bearing dito. Depende po kung ano yung gusto nyo tanim. Pwedeng palay, mais, sibuyas, o gulay. Pwede po dito sa property po na ibinebenta. Ayan, flat land po, flat na flat po yung property. At kagandahan nga po, naka-along provincial road po siya. Hindi po problema yung access road. Hindi po tayo bibili ng right to way. Hindi tayo makikidaan. Ayan po. So nakaalong provincial road.
At yun nga po, andito lang po yung power line at yung internet connection. Ang source of water po dito, deep well. Gawan ko lang kung may nawasan na po dito. So ayan po, kung may mga ibang katanungan pa po kayo regarding po sa property na ito na ibinebenta po nila, tumawag na lang po kayo sa akin para matanong ko rin po kung may mga katanungan po kayo, para may tanong ko rin po sa aming source po dito sa property na ito. So kayo na po bahala kung ano po kung makipag-usap sa mismong seller, kung gusto niyo pa i-negotiate yung price. Ayan, so sa mga bago pa lang sa akin YouTube channel, huwag niyo sana kalimutan mag-subscribe po kayo, pakihit na rin po yung notification bell para ma-update po kayo sa mga binablog po naming mga property kagaya po nito. So pangatlong lote na po ito na nakita po namin sa araw na ito, at meron pa mga susunod. At itong tatlong property nito ay puro mga rice land po siya. Yan, sa mga naghahanap po ng mga rice land sa mga ganitong property po na mura-mura pa, ayan, ito na po, baka ito na po yung mga hinahanap nyo. At kung sakali mapanood nyo po ito, kung gusto nyo mag-schedule ng viewing o ocular visit, tawagan nyo lang po ako para masamahan po namin kayo dito sa property, at para masamahan din po namin kayo kung gusto nyo kausapin yung mismong may-ari itong property na ito. So hanggang dito po muna, at maraming salamat po sa inyo lahat, at God bless po.